I respect po yung kanyang decision not to disclose. So I know that the public is asking and inquiring kung ano po talaga yung actual na nangyari and kung ano yung nararamdaman niya. But then again, we have the due process. SUV driver na nakunang nanutok ng baril sa isang taxi driver sa Valenzuela City, nagpakita na. Tinitignan din po natin ngayon yung recruitment. Baka may mali po ba sa ginagawa nating recruitment. Philippine National Police inaalam na ang mga pagkukulang sa gitna ng pagkakasangkot ng ilang mga pulis sa katiwalian. We've seen in other cases that have been resolved that rule of law is stronger, that facts remain. You know, last January I said facts win, truth wins, justice wins. Rappler CEO Maria Ressa inabsuelto ng korte sa natitirang tax evasion case. The president instructed us to finish this as the soonest possible time. He likes the idea of finishing it by the 14th. Cash aid distribution sa rice retailers, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matapos bago ang election ban. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Sunod-sunod ang mga insidente na kinasasangkutan ng mga pulis itong mga nagdaang linggo. Kaya inaalam ng pamunuan ng Philippine National Police kung nasaan ang pagkukulang nila. Sa kabila kasi na mahigpit na recruitment process at training, may mga tauhan pa rin silang nakagagawa ng mga mali. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Tinitignan din po natin ngayon yung recruitment. Baka may mali po ba sa ginagawa nating recruitment. Hindi pinagsasawalang bahala ng pamunuan ng pambansang pulisya ang iba't ibang paglabag na kinasasangkutan ng mga pulis. Ayon kay PNP, PIO Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, inaalam na nila kung nasaan ang posibleng pagkukulang, kaya't may mga tauhan na nasasangkot sa katiwalian. Isa sa bibigyan ng pansin ng PNP ay ang mas mahigpit pang recruitment process, gaya ng nameless, faceless recruitment process. Ayaw kasi natin, ma'am, na may papasok pa sa hanay ng pulis na may mga devious background. Kaya nga mas palalakasin po ngayon yung tinatawag po nating character and background investigation. Kaya nga po yung national police clearance natin na matagal na nating ina-advocate ay talagang i-implement po natin. Tutukuyin din ng PNP kung ano ang dapat na baguhin at idagdag sa training ng mga pulis. Tinitignan natin ano ba doon sa training ng mga investigador natin ang dapat nating improve na para hindi na masundan itong mga hindi na i-report, hindi na i-blatter dahil nagkausap yung magkabilang partido. Dapat kahit nagkaroon po ng applicable settlement doon sa magkabilang partido ay dapat po yan na ibablatter. Mahalaga din ang pagbibigay ng pansin sa mental health ng mga operatiba na posibleng naaapektuhan ng trabaho o personal na problema. We have to understand na komplikado po yung trabaho po ng pulis. Minsan may mga sarili din pong problema yan sa pamilya, sa kanilang tinutuluyan. At times bilang tao lang din yung pulis, baka nakaka-apekto din. So yung ating memorandum circular na tinawag po nating bantay kaisipan ay nire-review na rin po. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na dadagdagan din ang mga psychologists at psychiatrists sa PNP upang tuloy-tuloy na maisagawa ang neuropsychiatric test sa mga pulis. Noong isang buwan lamang, pinasok ng mga pulis nang walang hawak na search warrant ang bahay ng isang dating propesora sa Imus, Cavite. Napatay din ng mga pulis ang 17 anyos na si Jemboy Baltazar sa Navotas dahil sa mistaken identity. Ganon din ang menor de edad na si John Francis Ompad sa Rodriguez, Rizal. Noong Agosto din, nagpositibo sa iligal na droga ang dating hepe ng Mandaluyong na si Police Colonel Cesar Herente at 2 iba pa. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, iginiit ng PNP na hindi kinukonsinte ng pamunuan ng pambansang pulisya ang mga pulis na nagkakamali, gaano man ito kalaki o kaliit. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi pa matiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung hanggang kailan ipatutupad ang price cap sa bigas. Gayunman, nais niya matapos agad ang pamimigay ng cash aid sa mga apektadong rice retailer. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The President instructed us to finish this as the soonest possible time. He likes the idea of finishing it by the 14th, pero we told him na we really want to, we have applied for an exemption in the eventuality na may mga unforeseen circumstances that will cause some delay. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makumpleto na ang pagbibigay ng financial assistance sa mga rice retailer bago sumapit ang election spending ban sa September 15. Ngunit ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, maaaring hindi nila kayanin na tapusin agad ang pagbibigay ng tulong hanggang September 14. Ito ang dahilan kaya humiling ang ahensya ng exemption sa Commission on Elections ukol sa spending ban dahil sa paparating na barangay and sangguniang kabataan election sa October 30. We promise that we will go back to areas na may mga hindi nakasipot na mga nasa list so that we can make sure na mabigyan rin sila ng livelihood grant. That's the basis of our appeal. Ang tulong na ito ng DSWD ay sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, kung saan ang mga kwalipikadong maliliit na rice retailers ay makatatanggap ng 15,000 pesos. Sila ang pangunahing apektado sa pagpapatupad ng Executive Order No. 39 na nagtatakda ng price ceiling ng bigas sa 41 pesos per kilo sa regular milled rice at 45 pesos naman sa well-milled rice. Ayon sa DSWD Secretary, nasa 5.3 hanggang 5.4 billion pesos pa ang pondo nila para dito. Sa listahan ng Department of Trade and Industry, may mahigit 5,000 rice retailers ang nasa loob ng public at private markets. Nakikipag-ugnayan naman ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan para sa mga nagtitinda naman ng bigas na nasa labas ng palengke. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DTI sa ating mga local government units, sa ating mga iba't ibang ahensya at private sector groups katulad ng RECON to get the list para ma-make sure natin na yung mga wala sa loob ng mga palengke na mga small rice retailers mapasama doon sa mga succeeding list na ibibigay nila. Ayon kay Secretary Gatchalian, para naman sa mga rice retailer na hindi nakatatanggap ng cash assistance, maaaring pumunta sa websites ng DSWD o DTI o sa mismong payout centers. Feeling mo na dapat kasama ka pero nakaligtaan ka, pwede ka mag-apply online, nandun na yung mga detalye. Or doon sa mga payment center, yung pag nagpe-payout kami, meron ring grievance desk na itinaguyod ang DTI. Samantala, ayon kay Pangulong Marcos, hindi pa niya masabi kung hanggang kailan ipatutupad ang price cap sa bigas. Doon po, alam niyo, pag may sinabi akong sagot dyan, yung presyo susunod dyan. Lahat yan, sasabihin ko, pag sinabi ko na whatever, pag-a-adjust lahat. Kaya hindi magiging effective yung price cap. So, tignan na lang natin kung paano ang takbo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahan ng Sugar Regulatory Administration na mas marami ang magiging produksyon ng asukal ngayong panahon ng anihan kumpara noong nakaraang taon. Ilalaan lamang ito para sa lokal na konsumo. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sa ngayon po, yung stock levels po natin ng raw ay sapat. It's better, a lot better than last year. Nakapag-imbak na ng asukal ang Pilipinas para sa konsumo ng bansa. Ito ay matapos ang isinagawang importasyon sa mga nagdaang buwan ngayong taon. Ayon kay Sugar Regulatory Administration Administrator Pablo Ascona, mag-uumpisa na ang anihan ng tubo ngayong buwan ng Setyembre, kaya inaasahang tataas pa ang supply ng asukal bago matapos ang taon. Tinatayang aabot sa 1.85 million metric tons ang mapuproduce na asukal hanggang sa kalagitnaan ng 2024. Mas mataas ito kumpara sa 1.799 million metric tons noong nakalipas na anihan. Ayon sa SRA, resulta ito ng magandang presyuhan sa farm gate price at paglawak ng mga taniman ng tubo. At this moment, there is no need to import. Ang dami pong asukal in country. Yung buffer po na ginusto ng pamahalaan po is there. So safe po yung supply natin. Ang babantayan ngayon ng SRA ay ang posibleng maging epekto ng El Nino sa produksyon ng asukal. Kung talagang severe po yung El Nino, so we expect about 10 to 15% drop. If hindi siya severe po, then makukuha natin, I think, yung estimates po natin
Ayon sa SRA, mula Pebrero ay hindi na nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng asukal sa bansa. Ang puting asukal ay naglalaro ngayon sa 84 hanggang 110 pesos kada kilo, habang nasa 78 hanggang 95 pesos naman ang brown. Ayon sa SRA, sa susunod na taong pa nila pag-aaralan kung kailangan nga bang umangkat ng asukal na gagamitin para sa taong 2024. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimula na bukas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pamamahagi ng fuel subsidy. Kabilang sa mga makatatanggap nito ang mga driver at operator ng pampasaherong jeep, UV Express, minibus, city buses, mga taxi, TNVS, delivery services, at tricycle, gayon din ang shuttle at school services. Makatatanggap ng tig 10,000 pisong fuel subsidy ang bawat operator ng modern jeep at UV Express, habang tig 6,500 pesos na subsidy naman ang ipamamahagi sa mga driver at operator ng iba pang uri ng pampublikong sasakyan, mapa tradisyonal o moderno. Samantala, makatatanggap naman ng tig 1,200 pesos na fuel subsidy ang mga delivery services at 1,000 pesos naman para sa mga tricycle driver. Kumpleto na ang mga motorsiklong gagamitin para sa libreng training course ng Motorcycle Riding Academy ng Metropolitan Manila Development Authority. Ayon sa MMDA, nakahanda na silang buksan ang Motorcycle Riding Academy sa darating na September 27. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa 27, tuloy na po yung pagbubukas ng ating Motorcycle Riding Academy. Opisyal nang bubuksan ng MMDA sa darating na September 27 ang kanilang Motorcycle Academy sa Pasig City. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes, nakahanda na ang mahigit sa 50 mga motorsiklo na magagamit sa practical driving course. Nakaredy na rin ang iba pang pasilidad na gagamitin sa Motorcycle Academy. I think we have enough. Mukha nga pong sosobra pa doon sa requirement kasi po 50 units or 50 enrollees ang mag-e-skills training kasabay ng 50 enrollees na magki-classroom type na lectures. Ayon sa MMDA, sa mga susunod na araw, maglalabas sila ng guidelines sa kanilang mga official social media accounts kung papaano makakapag-enroll sa training program. Batay sa plano, magbubukas ang MMDA ng mga schedule na pagpipilian para sa 2 araw na theoretical at practical driving courses ng mga mag-e-enroll. Bawat batch ay kayang mag-accommodate ng nasa 100 trainee. Pagkatapos ng 2 araw na training ay makatatanggap ng Certificate of Completion ang bawat participant. Kailangan lamang po na mag-register sila. Ang gagawin po kasi natin, maglalagay po tayo ng dates. Kunyari, October 1 to October 2 na batch, doon po sila magre-register. So, kung sumobra man po sa 100, pipiliin po lamang natin at random yung makaka-enroll at ipatatawag po natin. Layo ng Motorcycle Academy na bigyan ng formal training at turuan ang mga motorcycle rider ng ligtas na pagpapatakbo ng motor. Gayon din ang emergency response training. Kasama rin sa mga ituturo ang road courtesy, disiplina sa kalsada at pagsunod sa batas trapiko. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Absuelto na sa lahat ng kanyang tax cases na isinampa ng pamahalaan si Rappler Chief Executive Officer Maria Ressa, gayon din ang Rappler Holdings Corporation. Kanina, dinismiss ng korte sa Pasig ang huli nitong tax evasion case. Ito ang balita ni Dante Amento. We hold the line, and this proved that we can hold the line. Acquitted o pinawalang sala ng Pasig City Regional Trial Court Branch 157 sa natitirang tax evasion case si Maria Ressa, CEO ng online news site na Rappler, gayon din ang Rappler Holdings Corporation.
Nakasaad sa desisyon ng korte na hindi ginawa ng mga ito ang akusasyon sa kanila. Ayon kay Ressa, patunay ito na gumagana ang hustisya sa bansa at ang halaga ng paninindigan para sa kalayaan sa pamamahayag. Nagugat ang kaso sa umano'y sadyang paglalagay ng maling impormasyon sa second quarter VAT return ng Rappler Holdings Corporation taong 2015. Una nang inabsuelto ng Court of Tax Appeal si Ressa noong January 2023 sa 4 pang tax-related cases. We've seen in other cases that have been resolved that rule of law is stronger, that facts remain. You know, last January I said facts win, truth wins, and we can continue. Justice. Yes, thank you. Facts win, truth wins, justice wins. Dagdag pa ni Ressa, mula sa dating administrasyon at ngayon sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naaalis na ang takot para sa press freedom. I think what we've seen, the transition from the last administration to this administration, is a lifting of fear, right? Do you guys agree with me? We feel it in the public. We feel it even, I suppose, among the cases, the court, the journalists. Sa ngayon, may 2 pang ibang mga kasong nakabinbin sa korte si Ressa. Ang isa sa Court of Appeals kaugnay ng pagpapasara ng pamahalaan, partikular ng Securities and Exchange Commission o SEC sa Rappler dahil sa issue ng foreign ownership. Samantala, may apela din si Ressa sa Supreme Court hinggil naman sa kanyang cyber libel conviction kasama ang dating researcher ng Rappler na si Reynaldo Santos Jr. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng reklamong administratibo ngayong hapon sa Judicial Integrity Board ng Korte Suprema ang mga abogado ni dating Senador Laila De Lima. Nais nilang patawan ng disciplinary sanction ng Korte si Muntinlupa Regional Trial Court Branch 256 Judge Romeo Buenaventura. Si Buenaventura ang huwes na humawak sa pinakahuli at natitirang drug case laban kay De Lima. Ngunit hindi nagtagal, nag-inhibit o binitawan din niya ang kaso matapos hilingin ng mga akusado kasama si De Lima dahil sa issue ng conflict of interest. Ayon sa abogado ni De Lima, hindi agad inihayag ni Judge Buenaventura na kapatid nito ang abogado ni Ronnie Dayan na kapwa akusado ng dating senador sa illegal drug case. Dahil dito lalo pang natatagalan ang pagkakulong sa dating senador. Ito pong kaso ay isang administrative complaint na inihain ng mga complainants dahil po sa belated po na pag-inhibit po ng isa pong judge na humahawak sa kaso ni former Senator Laila De Lima. At sa pagtingin po ng mga complainants ay tainted po yung ganong klaseng belated inhibition at dahil dito ay nagkaroon ng sense of impropriety. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid sa atin ni Jake De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Jake, ang British government ba, ano ang posisyon kaugnay sa paglalabas ng treated water sa karagatan ng Fukushima Daiichi Nuclear Plant? Yes, Jun, ayon dun sa pahayag na inilabas ng FCDO or Foreign Commonwealth and Development Office ay suportado ng gobyerno ng UK ang ginawang aksyon ng Government of Japan sa pagpapakawala nga ng tubig mula doon sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. At ang binigyan na lang ng emphasis na dapat ay yung routine na pagsusuri doon sa level ng tinatawag nating titanium na standard practice naman dun sa throughout ng nuclear industry globally. Alright, check. Ibigay mo na ang iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Natapos na ang unang round ng paglalabas ng wastewater sa Fukushima Nuclear Power Plant sa Japan. Tiniyak naman ng mga otoridad na ligtas pa rin ang seawater at ang mga isda sa dagat Pasipiko. Ito ang balita ni Ray John Bolivar.
Nasa 7,800 tons ng treated radioactive water mula sa Fukushima Daiichi plant ang nai-release na papunta sa Pacific Ocean. Katumbas ito ng 10 full tanks ang nasa planta. Ayon sa Tokyo Electric Power Company o TEPCO, i-inspeksyonin muna nila ang discharge facilities sa loob ng 3 linggo bago simula ng second round ng pagpapakawala ng tubig. Ligtas naman ang seawater at mga isda ayon sa lahat na ginawang sampling data at ayon sa mga opisyal, mababa ito kaysa sa safety limits. Naipon ng radioactive wastewater ng masira ng 3 plant reactors dito, dulot ng lindol at tsunami noong 2011. Plano namang makapaglabas ng TEPCO ng nasa 31,200 tons ng treated water hanggang March 2024 at inaasahang mas bibilis pa ang operasyon pagkatapos nito. Regent Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa nakakabalik ng Canada si Prime Minister Justin Trudeau. Na-stranded siya sa India dahil sa technical difficulties at maintenance problems ng Royal Canadian Air Force CC-150 Polaris. Ayon sa Department of National Defense ng Canada, mayroong component ng kailangang mapalitan sa aircraft. Isang replacement aircraft naman ang ipinadala sa India upang sunduin si PM Trudeau, subalit nagpunta muna ito ng United Kingdom. Hindi naman nagbigay ang Canadian Defense Department ng expected timelines at location sa pagbabalik ni Trudeau. Samantala, matagumpay na nailigtas ng mga rescuer ang isang American cave explorer na natrap sa isang kuweba sa Turkey. Nagpaabot naman ito ng taus-pusong pasasalamat sa mga nagtulong-tulong upang mailabas siya. Ito ang balita ni Jeffrey Coz. Ligtas na nailabas ngayong araw ang 40 taong gulang na American caver na si Mark Dickey. Si Dickey na isang American researcher ay natrap ng 12 araw sa Morka Cave sa Turkey habang nasa isang expedition. September 2 na makaranas ito ng pagdurugo sa kanyang tiyan. Siya ay natagpuan ng Hungarian Cave Rescue Service na malubha ang kalagayan noong linggo, September 10. Agad itong nilapatan ng lunas para sa kanyang tiyan at blood transfusion, saka inilabas ng kuweba. Nagpasalamat naman ito sa rescue team na hindi sumuko upang siya ay mailigtas. Nagpaabot din ng taos-pusong pasasalamat ang kanyang mga magulang sa Turkish government sa tulong na ipinagkaloob na mailabas ang kanilang anak. Jeffrey Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinundina ni United Nations Human Rights Chief Volker Turk ang patuloy na pag-develop ng iba't ibang fossil fuel projects sa buong mundo na isa sa dahilan ng climate change. Kaya naman nanawagan ng iba't ibang environmental groups na agarang aksyon upang i-phase out ang fossil fuels at ang hindi paggamit ng coal, oil at gas. Magkakaroon din ng mga demonstrasyon laban sa paggamit ng fossil fuels kalinsabay ng isang key climate summit sa September 20 na pangunahan ni UN Secretary General Antonio Guterres. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack Del Campo. Magandang gabi. Nanindigan ng Defense Department na kaya nitong magsagawa ng matagumpay na resupply mission sa BRP Sierra Madre. May tulong man o wala ng mga kaalyadong bansa. Duda naman ng Philippine Coast Guard na may mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa usapin ng West Philippine Sea. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Based on my personal understanding, ma'am, of course, this kind of information operation will not be happening unless it's supported by a state actor. Naniniwala sa Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, na posibleng mayroong hakbang na magpalaganap ng maling impormasyon kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Sa pagdinig ng Senado sa sitwasyon sa West Philippine Sea, naungkat ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang umano'y pagtataksil ng ilang Pilipino na dumidepensa sa mga aksyon ng China. Tinanong din ito ang opisyal kung naniniwala itong senyales na ito ng isang disinformation campaign na sponsored ng gobyerno ng China.
Some of those journalists that we know that supports the efforts of the Philippine government in the West Philippine Sea received emails trying to divert the attention and focus of the Filipino people instead of concentrating on the aggressive actions of China. They are diverting it to Vietnam. Samantala, kinumpirma naman ng Department of National Defense o DND na may koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines o AFP ang eroplano ng US Navy na Poseidon na namataan kasabay ng isinagawang resupply mission sa Ayungin Shoal ng Philippine Navy at PCG. Simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. Siguro gustong tanongin ni Senator Robin, kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa PRP Sierra Madre. Thank you, Mr. Chair. Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel at saka yung mga civilian personnel. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Dagdag ng DND, hindi rin isang warplane ang naturang US aircraft. Paliwanag naman ni Maritime Affairs expert na si Professor J. Batong Bakal, hindi direktang involved ang eroplano ng US Navy sa resupply mission at nagmamasid lamang mula sa himpapawid. Wala rin anyang nilabag ang US aircraft. Mayroon pong freedom of navigation and overflight po dun sa paligid ng Ayungin Shoal. So yung pong US military aircraft na nandun, kahit ba may operation o wala pong nag-violate na international law sa paglipad niya doon at pagpanood doon sa mga nangyayari doon. Bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate meron ng Amerikano? Na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangka lang dala ko eh. Bangka. Yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano, kundi dahil sa mga Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Pero tingin ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, kailangan talaga ng Pilipinas ang tulong ng ibang bansa na mga kaalyado nito kontra China. I have a contrary opinion. Let us use our friends and alliances to help strengthen, para palakasin ang ating claim dito sa exclusive economic zone natin. Nanindigan naman ng DND na hindi ito titigil sa pagsasagawa ng matagumpay na resupply missions sa mga tropa sa BRP Sierra Madre, may suporta man ng ibang bansa o wala. Sir, wala po tayong inaamin at hindi po tayo aamin na hindi natin kaya ang trabaho. Medyo kay may Amerikano o sinong ibang bansa po, kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan. Nangako na si Senate President Zubiri na susuportahan na madagdagan ng pondo ng PCG at DND gaya sa confidential at intelligence funds at dagdag modernong kagamitan. Susuportahan din niya ang mga pangangailangan ng Kalayaan Island Group sa Palawan. Pag-amin kasi ng alkalde ng Kalayaan, nababahala sila sa nakapaligid na Chinese vessels sa Pag-asa Island. Nanindigan naman ng AFP na nakahanda sila sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa West Philippine Sea. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humarap na sa media kanina ang driver ng SUV na nanutok ng baril sa isang taxi driver sa nangyaring road rage incident sa Valenzuela City noong August 19. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, personal na nagtungo sa kanyang tanggapan si Marlon Malabute upang isurrender ang baril matapos na i-revoke ng PNP ang license to own and possess firearms at permit to carry firearms outside of residence nito. Mula sa Valenzuela City, ito ang balita ni Gladys Tuwabi live. Gladys, ano ngayon ang paliwanag nitong SUV driver hinggil doon sa insidente ng panunutok niya ng baril dahil sa away kalsada diyan sa Valenzuela? June, sa lahat ng mga tanong na ibinato ng media sa driver na si Marlon Malabute, ang tanging sagot niya lamang ay sa korte na lamang niya ipapaliwanag. Aniya lalabas din naman umano ang katotohanan kung bakit humantong sa panunutok ng baril ang insidente.
Inamin din naman ito na kung hindi dahil sa panawagan ng local government unit ng Valenzuela City at kung walang natanggap na anumang complaint ay hindi siya haharap sa publiko. Bagaman hindi pumayag si Marlon na tanggalin ang face mask upang ipakita ang kanyang mukha. Kinumpirma nito na siya si Marlon Malabote ang driver na nasa video ng naturang road rage sa Valenzuela. Ayon kay Attorney Eliza Barquez, ang abogado ni Marlon, sa oras na matanggap na nila ang susina, ay magpa-file sila ng counter affidavit at doon na nila isusulat ang mga detalyeng kinakailangan. At handa rin silang sumunod sa due process. I respect po yung kanyang decision not to disclose. So I know that the public is asking and inquiring kung ano po talaga yung actual na nangyari and kung ano yung nararamdaman niya. But then again, we have the due process and we have to respect the constitutional right of the accused, or hindi pa nga po siya accused kasi wala pa pong naipa-file na case. Or kung may nai-file man, he's still a respondent po doon. Hindi pa po accused, hindi pa po suspect. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis kung may iba pang issue o kaparehong insidente na sangkot si Marlon Malabote. Dahil sa nangyari, magdadagdag ng LED street lights at CCTV cameras ang Valenzuela City LGU sa mga secondary roads nito para sa kaligtasan ng mga residente. June, nagpaalala din sa publiko si Mayor Wes Gatchalian lalong-lalo na sa mga may pag-aaring baril na maging responsable. Yan muna ang ating update mula rito sa Valenzuela City. Balik sa iyo, John Ju. Maraming salamat, Gladys Tuwabi. Inilabas na ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng New Agrarian Emancipation Act. Samantala, isang executive order ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kinakabangan pa rin ng agrarian reform beneficiaries. Ito ang balita ni Nel Maribuho. So I urge the Department of Agrarian Reform, with all government agencies, to strive for a smooth and immediate execution of this IRR so that our beneficiaries may be freed from the burden of debts and reap the benefits from the lands that they tirelessly cultivate. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agrarian Reform na agad nang ipatupad ng New Agrarian Reform Emancipation Act. Ito ay matapos ipresenta ng DAR ang naisapinal ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng naturang bagong batas. Sa ilalim ng Republic Act No. 11953 o New Agrarian Emancipation Act, hindi na pagbabayarin ang mga agrarian beneficiary ng kanilang unpaid amortization. Aabot sa mahigit 57 billion pesos ang hindi nabayarang utang ng nasa 600,000 agrarian reform beneficiaries. Nangako naman si DAR Secretary Conrado Estrella III na agad ipoproseso ang pagtatanggal sa utang ng mga benepisyaryo ng lupang agraryo. We will try our best to already accomplish the procedure in the condonation of about 200,000 agrarian reform beneficiaries. Nilagdaan naman ni Pangulong Marcos ang Executive Order No. 4 para sa pagpapatupad ng extension na 2-year moratorium sa pagbabayad ng principal obligation, interest ng amortization due ng agrarian reform beneficiary kung saan ang kanilang land awards ay hindi umabot sa cut-off period na nakasaad sa RA 11953. Hindi sila nasama dun sa condonation. Kaya ang ginawa na, dahil nandoon sila pagkatapos ng expiration ng may cut-off date para doon sa moratorium, hindi na nila naihabol bago dumating itong IRR, kaya nasa gitna sila. Sila ang matutulungan doon sa extension ng moratorium ng EO No. 4. Ayon kay Pangulong Marcos, magandang regalo ito sa kanyang kaarawan bukas at ang kanyang birthday wish. Nako, maging maayos na ang agrikultura at malaman na natin kung ano ba talaga ang weather, wet season ba o dry season, para naman matulungan natin yung mga farmer natin. Yun lamang naman ang aking panalangin pa rin hanggang ngayon. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umabot sa mahigit 700 rice retailer sa Bicol ang dumaan na sa profiling ng Department of Trade and Industry na naapektuhan ang ipinatupad na price cap sa bigas. Nilinaw naman ng DTI Bicol na tanging mga retailer na maliliit ang kapital ang bibigyan ng ayuda. Ito ang balita ni Brian Baldarahe.
Dati 2,300 ang bigay nila sa amin sa regular price. Naging 2,000 na lang. Marami kami stock. Yung iba nalulugi na yung ibang mga namin. Kailangan namin mag-adjust. Pero naka-adjust naman kami. Pero may mga stock pa kaming pinapaubos. Problemado ngayon ang rice retailer na si Jason Delgado mula Legazpi City, Albay dahil malaki ang kanyang nalugi mula nang ipatupad ang Executive Order number 39 na nagtatakda ng price ceiling sa presyo ng ilang klase ng bigas. Halos nasa 100 sako ng bigas ang napilitan siyang ibenta ng mura, kaya naman nasa 300 piso kada sako ang kanyang nalugi. Napipilitan naman magpaliwanag sa kanyang mga customer si Aling Sheila dahil hindi niya na maibenta sa murang halaga ang well-milled at regular rice. Hindi agad kami napapadalhan ng bigas kasi nga mahal. Ang lugi namin noon sa 7 pesos per kilo. Pero napapakiusapan naman po yung mga customer, yung mga mamimili. Alam naman nila na stock namin yon. Ang mga kagaya ni Aling Sheila at Jason ang target ngayon ng pamahalaan na mabigyan ng ayuda mula sa gobyerno. Nag-umpisa na ang Department of Trade and Industry Bicol sa ginagawa nitong profiling sa mga qualified na mga rice retailer para makatanggap ng subsidiya. Since September 5, daily umiikot sa ating mga tao. Nakuha lang yun yung details ng store, yung owner. Tapos dinedetermine kung talaga compliant sila dun sa Executive Order 39. Kasi kung hindi naman sila nagbebenta ng regular milled rice and well milled rice, hindi naman sila kasama dun sa possible beneficiaries. Ayon sa DTI, kinakailangan ng isang tindahan ay may nakadisplay na well-milled at regular rice. Kinakailangan din na nakasusunod sa licensing at permit ang isang rice retailers para makatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Sakaling makapasa sa mga beripikasyon, tatanggap bawat isa ng 15,000 pesos financial assistance. Nilinaw naman ng DTI na ang mabibigyan lamang ng cash assistance ay yung mga micro rice retailers o yung mga retailer na maliit lamang ang puhunan. Iginiit din ng ahensya na isang cash assistance lot lamang din ang matatanggap ng bawat beneficiary kahit pa mayroon itong maraming pwesto o tindahan sa merkado. Ang bibigyan dito ng ng assistance yung mga micro retailers. Yes. Yung mga malalaki na mga grocery, mga supermarket, hindi na po sila mabibigyan ng assistance kahit pa sila nagbebenta ng ng 41, 45 na rice. Hindi doon sa sa stocks nila, sa volume ng stocks nila. Tapos yung micro, ang capitalization yan, nasa 3 million below ang capitalization yan. Ayon pa sa DTI Bicol, aabot na sa mahigit 700 rice retailers mula sa iba't ibang lugar sa Bicol ang nai-profile na ng ahensya at posibleng tumanggap ng subsidiya. Samantala, tumutulong na din sa pag-iikot ang Price Coordinating Council ng iba't ibang provincial government upang mabantayan kung nasusunod ba ang ipinatutupad na price cap sa bigas sa mga pamilihan sa rehiyon. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hihilingin ng Kamara sa Commission on Audit ang pagsasagawa ng special audit sa pondo ng Commission on Higher Education o CHED. Ito ay matapos questionin ng mga mambabatas ang pabago-bagong ulat ng komisyon sa paggastos ng kanilang pondo. Ito ang balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, hindi ba kontento ang mga mambabatas sa ulat ng CHED kaugnay ng paggamit ng kanilang pondo? Monica, nais makakuha ng mga mambabatas ng detalyadong ulat sa halaga ng pondong ginastos na, hindi pa nagagastos at maging ang mga pagkakautang ng Commission on Higher Education o CHED sa mga pribadong universidad at kolehiyo, gayon din sa mga state universities and colleges o SUCs mula 2018 hanggang 2022. Kaya naman hihilingin ng House Committee on Appropriations sa Commission on Audit o COA na makapagsagawa ng special audit sa pondo ng CHED, kabilang na ang Higher Education Development Fund. Muling humarap ang mga opisyal ng CHED sa Kamara para sa deliberasyon ng 2024 budget proposal ng komisyon sa
pangunguna ni CHED Chairperson Dr. J. Prospero de Vera. Kwenestyon ng mga mambabatas ang pabago-bagong ulat ng CHED kaugnay ng obligated at undisbursed funds nito, kabilang na ang pagkakautang ng CHED sa private colleges and universities at SUC sa ilalim ng Tertiary Educational Financial Assistance. Sa nakalipas na pagdinig noong August 2023, nabanggit ang nasa 16 billion pesos na halaga na hindi pa nababayaran ng CHED, subalit ngayong araw bumaba na ito sa 70 million pesos. Humingi naman ng paumanhin si Chair de Vera kaugnay nito at sinabing nagre-rely lamang sila sa mga ulat na nanggagaling sa regional offices ng ahensya. Samantala, Monica, payag naman si CHED Chair de Vera sa gagawing special audit na sa komisyon kaugnay nga ng isinusulong ng mga mambabatas. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos, live na nag-uulat mula sa House of Representatives. Inihayag ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na ang confidential funds ito ang ginagamit upang labanan ang illegal gambling sa bansa. Ginawa ng isang PCSO official ang pahayag sa ginawang deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa 2024 proposed budget ng government-owned and controlled corporation. Ayon kay Lauro Patiak, Assistant General Manager ng PCSO, nasa 100 million pesos ang halaga ng confidential funds ng PCSO para sa taong 2023 at 25 million pesos naman ang nagagamit nito ngayong taon. Dagdag pa nito, ginagamit ang pondo batay sa Joint Circular 2015 na inilabas ng Commission on Audit, Department of Budget and Management at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kaya nga ang question, ang mandate nyo is one, to eradicate illegal gambling in the country. What policy will you be implementing in order to stop the proliferation of the illegal gambling in the country? We have a budget for this from the confidential fund, from which we gathered information regarding illegal gambling activities in the provinces. And this is being processed po by the management po, and they coordinate with the law enforcement agencies. Samantala, kinwestiyon naman ng mga mambabatas ang hindi pagdalo ng General Manager at Chair ng PCSO sa deliberation ng Kamara para sa 2024 proposed budget ng ahensya. Isa ka rin ba sa mga nakukonsumi kapag sumasakay ng UV Express o kaya jeepney dahil pilit na pinagkakasya ang partikular na bilang ng mga pasahero? Maaaring hindi na ito praktikal sa ngayon dahil dumarami na ang bilang ng mga Pilipino ang obese o sobra na ang timbang o tamang timbang. Ano nga ba ang mga paraan para maiwasang tumaas ng husto ang timbang? Ito ang balita ni Gladys Tuwabe. Kung dati, tinuturing lang natin ang obesity bilang isang risk factor or panganib, ngayon ay tinuturing na sa buong mundo na ang obesity ay isang uri ng sakit. Ito ay tinatawag na pangmatagalang sakit na maaaring lumala, subalit maaari ding gumanda at nagagamot. Ayon kay Dr. Nemesio Nicodemos, President ng Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity, sa huling datos mula sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute survey, 36.6% o isa sa bawat apat na Pilipino, edad 20 pataas ay overweight o nakararanas ng obesity. Aniya, ang karamdamang ito ay pataas ng pataas sa nakalipas na 20 taon sa Pilipinas. At hindi lamang ang matatanda ang nagkakaroon nito, kundi maging ang mga kabataan. Kung mapupunan natin, habang pababa ng pababa ang datos tungkol sa stunting, tumataas ang datos ng overweight and obesity sa ating mga teenagers. At ang isa pang bagay na nakita natin sa datos ng Pilipinas ay ang pagbigat ng mga Pilipino hindi lamang sa mga matanda, sa mga teenager, kung hindi maging sa mga kabataang 5 to 10 years old. Ilan sa mga karamdaman na nakukuha dahil sa sobrang timbang ang mga sakit sa puso, tulad ng alta presyon, ischemic heart disease,
heart failure, at maging ang diabetes. Ang obesity ay maaaring nakuha dahil sa genetics o sadyang nasa pamilya na talaga nila ang karamdamang ito. May ilan naman dahil sa environment. Pero papaano nga ba mapapanatili ang maayos na timbang ng isang tao? Narito ang ilang practical tips sa weight management. Eat slowly. Marahil marami sa atin ang aminado na mahilig kumain ng mabilis, kaya marami rin ang nakakain. Ayon kay Associate Professor Zenaida Velasco, Chief Executive Officer ng Nutrition and Emotional Wellness Center, mainam na nguyain muna ang pagkain ng 15 to 20 times. When eating slowly, konti lang ang iyong nakakain at ma-e-enjoy mo pa ang pagkain. Bago kumain, alamin muna kung talaga ikaw ba ay nagugutom o sadyang nauuhaw lang. Subukang uminom muna ng tubig at mag-antay ng 15 minutes. Pero kung wala talagang nangyari at gutom pa rin, siguro nga ay kailangan mo nang kumain. Jumpstart the day with a good breakfast. Huwag kalimutan ang pagkain ng agahan dahil lang naghahabol sa schedule o worried sa traffic. Or else sa oras ng tanghalian ay mapaparami ang iyong pagkain dahil sa sobrang gutom. Mindful eating. Iwasan ang multitasking habang kumakain. Sa halip, humanap ng lugar kung saan pwedeng kumain na walang distraction nang sa gayon ay mas malalasahan ang kinakain. Avoid stress eating. Huwag daanin sa pagkain ang nararanasang stress. Pagplanuhan ang baon. Makatutulong ito upang maiwasan ang pagkain sa food deliveries of fast food chains na nakadatagdag ng food calories. Avoid 3S. Iwasan ang matatamis, maaalat at mga pagkain na mayaman sa saturated fats na magpapataas sa ating kolesterol. Hindi sa ipinagbabawal ang pagkain ng taba ng baboy o ng paboritong lechon. Just eat in moderation. Do desk exercises. Ilang oras ka na bang nakaupo lang at nakaharap sa computer? Tumayo rin and do some exercise. At kung kaya pa ng iyong oras, i-achieve ang 20 minutes walking o iba pang activities na pwede kang pagpawisan. Ayon sa World Health Organization, isang paraan upang maiwasan ang obesity o kaya'y maabot ang healthy body weight is to move a little every day. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po. Medyo maulan ngayon, no? Pero ano po bang masarap na ulam pag ganyang maulan? Di ba yung merong mainit na sabaw? Isa sa paborito ng mga Pilipino ay nilaga o linaga. Teka, ano ba talaga ang tama? Nilaga o linaga? Pero bago yan, yung pong nilaga o linaga ay isang popular na uri ng lutong bahay na putahing Pilipino. Ito ay isang simpleng potahe na binubuo ng mga karne, gulay at tubig. Niluluto hanggang maging malambot at malasa ang mga sangkap. Karaniwang nilalagyan ito ng asin para sa lasa. Karaniwang sangkap sa nilaga o linaga ay baka, baboy, manok o isda. Kasama rin dito yung mga gulay. So ngayon, ano bang tama? Nilaga o linaga? Alam niyo po, pareho pong tama yan. Ang nilaga po ay salitang Tagalog na tumutukoy sa ulam na nabanggit ko. Habang ang linaga naman ay salitang Ilonggo na pareho rin ng luto. Kaya wag na po kayong malito, pareho pong tama yan. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito na ang ating mga kausi sa kanilang mga komentaryo. Si Sunito Vargas, hinggil doon sa saan nagkulang
ang PNP sa mga training, orientation at seminars sa lahat na papasok sa gobyerno kasama ng mga pulis, isama ang God-Centered Values Formation. Sinabi yan ni Ombudsman Chief. Yun, sinabi po yan kahapon ni Ombudsman Samuel Martires. Sabi naman po ni David Jr. Salvador, hinggil ito doon sa subsidy na ibibigay sa mga rice retailers. Paano naman yung naapektuhan na sari-sari store na nagbebenta ng bigas, wala ba ibibigay? Para po sa ating mga regular shoutouts, salamat po sa pagtutok kina Kyle Ivan Malong at si Ronald Kahanap. Yan. Gayon din po kina at Araceli Miyamoto at Jonas Atienza. Maraming salamat po sa inyong panonood. At binabati po natin ng maligayang kaarawan. Happy birthday! Ang ating graphic artist, editor na si Anthony De Jesus. Happy birthday. Hindi natin sasabihin sana, salamat at nabusog mo Salamat. nabusog sila. Nabusog kami. Happy birthday at naway matupad ang iyong wish for this year. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga kawikaan 10 at 17 na nagsasabi, nasa daan ng buhay siyang nakikinig ng saway, ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.